Wednesday, the last day of April 2025. 12 days more to go and it's election time in the Philippines. Dito natin makita yung mga taong boboto at sino ang kanilang iboboto for the local election. Andito ako sa Coronadal City. Kitang kita na ng mga tao kung sino ang maging mayor. For the vice mayor, kung ako ang tanungin, sa tingin ko same pa rin ang maging result. Wala naman tayong power na manghula, pero sa nakikita natin sa kanilang trabaho, sa kanilang mga nagawa sa city, I think it's the same people. Sa mga councilors, maraming mga councilors, pero hindi na masyado mag-matter kung sino ang nakaupo sa councilors. And also we have the congressperson sa area namin, sa aming distrito. Dalawang mabibigat na mga kandidato, yung dating congressperson at ang naunang naging dating congressperson. Pero it's a close battle. Only the unity vote will break the deadlock. Sa senatoriables naman, ako sa paningin ko, ang boto ng tao would be more on its anger sa pagkuha at pagdala sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nakikita natin ito sa social media, nakikita natin yung reactions ng mga tao. Kung matranslate ang lahat ng mga reactions na ito na nakikita natin sa lahat ng mga syudad, probinsya, bawat distrito sa Pilipinas, kung matranslate ito into votes, talagang walang pag-asa yung nasa kabilang side. Meron mang iilan sa kanila ang nakalulusot, yung mga taong hindi masyado nagsasalita laban sa former president. Makakalusot yun sila. So for our choices of candidates, kami naman mga Iglesia ni Cristo, sumusunod kami sa pamamahala. So alam na natin ang mangyari, lalo na sa tumatakbo pagka-kongresista. Alam naman nating lahat ng Iglesia ni Cristo ay boboto as one sa darating na election. So kung sino man ang pipiliin, mapalad. Kung sino ang hindi mapili, better luck next time. Hindi lang magalit, hindi lang magtampo, tuloy lang. May mga nakikita lang ako na maaaring piliin o hindi piliin, kasi may mga pangyayaring naganap noong January 13 nang nagrally ang Iglesia ni Cristo, nanawagan ng kapayapaan, ng pagkakaisa, pero hindi sila pinakinggan.
kanilang hinaing. Bilang mga Pilipino, nais natin ng kapayapaan, nais natin na tuloy lang ang buhay, trabaho lang. Pero yung nangyaring laglagan, ibang kwento rin po yun. So maaring yun ay magiging dahilan kung saan hindi mapipili yung iba. Pero hindi natin pinangungunahan ang pamimili ng Iglesia ni Cristo. Isa lang ang aking nakikita at nauunawaan, na ang eleksyon na ito ay naiiba sa lahat ng mga eleksyon na nadaluhan ko, na kung saan nakaparticipate ako. Dahil yung emotions ng mga tao is very high. Galit yung iba, ang iba nagtatampo dahil sa mga pangyayari na kitang-kita ng lahat. Marami mang nakikitang ayuda, pero sa tingin ko hindi ito maging dahilan para magpalit ng pananaw ang mga Pilipino. Nagbago na kasi ang mundo. May social media, may mga vloggers. Bawat nakaupong mga politiko, madali lang silang makita yung mga accomplishments nila. Kapag kulang, nakikita kaagad ng mga tao dahil may mga vloggers. Yun namang mga malalaking media outfits, hindi na sila ganun ka-relevant para sa mga tao, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, middle class citizens ng bansa. Dahil may mga bagay na nakikita sila sa vloggers, naka-live na yung vloggers, pero ang balita nila iba sa nakikita nila sa mga live videos. So kaya yung mga katanungan, bakit nawala ng tiwala yung mga tao sa mga malalaking media outfits, dahil rin siguro sa mga live videos na nakikita nila. Ang bawat tao kasi meron ng sariling interpretasyon, may sariling pagkaunawa sa mga bagay-bagay na